Payabak po, Kekongan. Palakpakan po natin minsan pa po ang Panginoon. Good morning po sa lahat, maging sa mga nasa overflow at maging po sa mga naka-monitor sa atin pong live stream. Blessed morning po sa inyo pong lahat. Pagbati po mula po sa bayan po ng Santo Tomas at mula po sa buong Distrito 4. Again, a blessed morning. Thank you so much po sa ating mga spiritual leaders, Pastor Alex and Madam Lilian, for the opportunity na ako po ay makapangaral dito po sa atin pong church, sa atin pong main, dito po sa GL San Fernando. Habol ko lang po, before I share the Word of God, ako po naniniwala, walang nasayang na pagod sa ginawa po natin para sa Diyos at para sa bayan. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon at gusto ko pong personal na magpasalamat sa lahat, especially sa mga nangitim dahil sa kampanya na hindi pa nakakabawi sa mga glutatayon po nila. Sa lahat ng mga nawala ng boses, sa lahat ng mga napagod, nag-sacrifice pati bulsa, isinacrifice. So ulitin ko po, wala hong nasayang sa lahat ng yan. All for the glory of God. Amen po ba? Minsan pa nating palakpakan ng Panginoon. Allow me to share ito pong nilagay ng Lord sa heart ko in 2 Corinthians 5:16 hanggang 21. Ang sabi po dito, so from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sin against them, and He has committed to us the message of reconciliation. Verse 20, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Verse 21 po. God made Him who had no sin to be sin for us, that in Him we might become the righteousness of God. Ang Diyos po ang siyang magpala sa kanyang mga salita this morning. Allow me to use this simple title, Our True Source of Righteousness, Christ alone. Ang tunay ho na susi at pinagmumulan ng katwiran, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus mismo. Before I continue my simple exhortation, gusto ko pong i-focus natin ang ating mga mata sa screen para po sa isang 2-minute na AVP. Panoorin lang po natin ito. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. Next.
My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Praise God. Next. Ito yung isang video marahil kung i-interpret po natin. Ito yung isang magandang paalala. Tinimbang tayo, ngunit kulang. Amen po ba? Walang nakaabot sa kaluwalhatian po ng atin pong Panginoon kapag tinignan yung sariling galing ho natin. Yung huling gaya, nakita niyo makapal na kulay pula. Napaka-busy po niya, no? Pero hindi yung kanyang tinimbang, kundi kung ano ang ginawa ng Lord Jesus para po sa Kanya. Minsan pa po nating palapakan ng ating pong Panginoon. Silipin po natin ngayong umaga yung isang karanasan po ni Apostol Pablo. Marahil isang storya na hindi ho ganun kaganda ang kanyang simula, subalit dumating ang tamang panahon na siya po'y ginamit ng Diyos bilang kanyang apostol, bilang kanyang mensahero upang ipalaganap ang kanyang salita sa napakaraming mga tao. May nakapagsabi po, whoever desire life must travel on the road of righteousness. Everybody say righteousness. Ito ho yung tema ho natin this whole month of May. That Christ's righteousness is the answer. Hindi lang ho tayo basta nabubuhay at humihinga, araw-araw, tiyakin po natin na tayo po ay nabubuhay ayon sa kabanalan at ayon sa katwiran po ng ating pong Panginoon. Wala hong masama sa mga tinatamasa po natin. Amen po ba? Masaya ho ba kayo na blessed tayo ng Panginoon? Wala hong masama dyan, huwag niyo akong ma-misinterpret, pero laki pa natin ng pagnanasang maging matuwid pa ang buhay po natin sa harapan po ng ating pong Panginoon. Alam niyo, ang realization ko simple lang. Ano man ang estado natin sa buhay, ano man ang titulo na meron po tayo sa buhay, kapag ikay nahiga na, natulog ka na at naghilik ka na, ako po ang understanding ko, ang buhay mo'y talagang sa Diyos na lang talaga, kung magigising ka pa o hindi. Amen po ba? Tama po ba ako? Kasi pag nagdadrive ka, maingat ka, salamat. Pag naglalakad ka, hindi ka naman siguro gigit na sa daan, di ba? Walang wisdom yun eh. Pero yung natulog ka, kahit ano pang titulo mo sa mundong ibabaw, kapag natulog ka, pumikit ka at naghilik ka na, ipanalangin mo sa Diyos kinabukasan nawa, gumising ka pa. Isa pong pagpapatunay na ang buhay po natin ay nasa Panginoon lang. Amen po ba? Sabi nga ng Bible na makamtan man po natin ng lahat ng yaman ng mundong ito, mapahamak naman ang ating nag-iisang kaluluwa, napakamiserableng buhay niyan. Ang maganda ho, habang binebless tayo ng Panginoon, lalong nagiging katanggap-tanggap ang buhay po natin sa Kanyang harapan. It says, righteousness cannot be born until self-righteousness is dead. Mag-a-agree ho ba kayo dito? Yung kabanalan at katwiran kailanman hindi pwedeng makita hanggat tayo nabubuhay sa pansariling galing at katwiran po natin. Amen po ba? Meron po kasing nature ang tao na yung kaya natin, kaya. Tingnan nyo yung katabi ho ninyo, dati may kaya ho yan eh. Kayabangan. Nature ho yan ng tao. Sariling galing, husay, talino, akala niya, kanya lahat. Pero lahat na kung anong meron tayo, galing sa Diyos eh. Yun ho dapat ang palagi ho nating titignan. Naalala ko tuloy yung taguri sa yung mga, anong tawag doon? Yung marka ng mga Kapampangan. Alam niyo ba yung kung ano yung tatak natin sa ibang mga kababayan po natin? Deng Kapampangan,
katahimikan nyo. Utihebo rin sabihan. Noon, yun, pag nung hindi Kristiyano, rin Kapampangan, ng kuripot. Aluwahita mo ito. Ibang lahi po yun. Ulit, dahil Kapampangan, mayabang. And diyan nga lang laman na bulsa, maporma. Kaya lang yung ulam kanta. Pero at least, maporma, nebanglo. Ganong klase, yun po yung nature ng tao. Ibinabalik lang tayo ng Lord sa katotohanan. Again, righteousness cannot be born until self-righteousness is dead. Ilang mga katotohanan po before I move on sa ilang mga pointers ko po. Christ's righteousness, it says, Jesus lived a sinless, perfectly obedient life according to God's law. And His righteousness is not just the absence of sin, but also the full presence of virtue and obedience to God. What else? This imputed righteousness is the basis on which God declares a sinner, that is you and me, to be righteous or justified, not because of their own works, but because of Christ's work on their behalf. Madaling sabi po, hindi tayo karapat-dapat sa anumang meron tayo ngayon. Even yung kaligtasan, hininga at buhay po natin, hindi natin deserve ito. Pero salamat sa isang mabuting Diyos na sobrang mapagmahal. Amen po ba? Karapat-dapat na palakpakan ng Diyos. Hallelujah! Imagine ho ninyo, tayo yung mga makasalanan, ginawang matuwid. Anong credentials po meron tayo? Ang ganda ho ng reminder nung video, no? Kahit anong ginawa mo at achievement mo sa mundong ibabaw, ang tanging nire-require ho ng langit pagpasok natin doon, yung isang magandang titulong wag nating ipagpalit, yung pagiging anak ng Diyos. Amen po ba? Ano yung buhay natin noon? Naalala niyo ba yung buhay niyo noon? Mag-reflect tayo? Ganyan po isipin niyo. Ang bait niyan ngayon. Amen po ba? Noon, yung laman ng ating mga bibig, nabanggit na ni Pastor Alex kanina, walang puknat na mga pagmumurat, puto bongbong. Alam niyo yon? Nagbabasketball lang, Brother William, yung di lang natalo lang ang hinebra niya, nagwawala. Nasaan yung kamay ng mga mapanagkas? Gigit may kalugod, nakamunta po, tumubong ka. Binati mo, paminura mo naman. Yun po yung nature ho natin. Doon tayo galing. Yung pagiging sinungaling. Hallelujah! Marami hong mga lumabas ngayon sa daan ng amay. Ayok po kakalingwan na paakap-akap pa, madam. Pahalik-halik pa kay nanay kahit amoy paksiw. Pero pagdating sa loob ng sasakyan, hindi mo alam kung anong pinampupunas na alkohol. Ako po, hindi naman lahat, pero paalala sa mga politikong nangako sa inyo na nanalo, hintayin yung mag-house to house ulit. Ako, hanga ako sa mga ganong politicians nung sumusuyo sa atin, walang tigil, talagang nangitim. Pag naupo na ni anino, hindi mo makita. Ang daming pangako, pati langit pinangako. Paalala ko po sa inyo, tama na ho yung pangako. Huwag nyo nang maghintay ng tuparin. Nangako na nga, tutuparin pa. Sobra naman po kayo. Maraming kasinungalingan na mayagpag during the election. Nasaan ho yung mga kamay ng mga... Kami po kasi pasensya na. Patawaran ako ng Panginoon. Kami po ay lumaki sa karinderya. Turo ng nanay ko na pag may nagtanong na bumibili, laging sagot namin bago po ba to? Opo, bago po yan. Kaya sa mga nagkakarinderya dito, magbago na kayo. Brad, sabi sa akin, yes po, bago ba to? Bago po yan. Bagong init. Lalo na pag tinawag akong pogi, bayo niya po yan. Pangat po yan, pangat. Pangatlong init. Lahat ng mga bagay na alam natin hindi tama noon,
Balikan nyo yung dating buhay nyo. Grabe ho. Salamat sa habag at biyaya ng Panginoon. Binago niya ho tayo. Dinamitan tayo ng Diyos ng kanyang katwiran. Look at your neighbor. Tingnan nyo yung katabi ninyo. Amen po ba? Pwede bang yung best na palakpak for the Lord Jesus? Total, kakatapos lang mo ng eleksyon. Mga kaibigan nating pastors, kwentuhan, sharing. Kailan daw po mababago ang bansang ito? Kailangan daw magkakaroon ng bagong Pilipinas, maranasan man lang yung kasaganaan ng ating bansa. Well, dalawang bagay lang. Una, yung mga botantes at mga humahabol. May kaibigan po ako sa Body of Christ, niyakap ako tuwang-tuwa. Pastor, nanalo ang siba ko. Palisigan, salamat po sa suporta. Sabi niya, ikaw ba walang planong humabol? Ako po. Sabi ko, mahal ko yun eh. Sabi ko, iisipin ko po ng 1,000 beses. At kapag po hindi na uso ang pera, ahabol ako. Dahil hindi ko kakayanin ng konsensya ko yung kinukwento ng mga kaibigan nating politicians. 5 o'clock in the morning, hindi pa nagkakape, itong humahabol, may nakapila na sa harap ng bahay. At heto ang daladalang sobre, pang binyag, pang birthday, pang swimming, swelo da. Hindi ako dito tinawag ng Panginoon. Mas in love ako sa pangangaral ng mensahe po. May kanya-kanyang mga pagkakatawag. Kaya nagbiro na lang ho ako eh. Unless na mabago ang isipan ng maraming mga tao katulad natin, amen po ba, na hindi kayang bilhin, hindi kayang tapalan ng gift check? Amen? Yun nilalawentang may grocery shipping, yun nung pemayad na gift check. Judgmental kayo malay nyo, galing sa opisina yung sa SM niya. Inuulit ko po, hindi kayang bilhin ng mga totoong nagmamahal sa Diyos at nakaranas ng kabanalan at katwiran ng Panginoon. Amen po ba? Pwede bang palakpakan muna natin ng Lord? Balikan ko yung 2 Corinthians 5:21. God made Him who had no sin to be sin for us so that in Him we might become the righteousness of God. When we say righteousness of God, this is the heart of justification. We are declared righteous not because of what we've done, but because of what Christ has done. Malinaw po yun. His righteousness is imputed, credited to us. It's a divine exchange. Our sin was laid on Him and His righteousness is given to us. Ito po ang temang pinag-uusapan po natin this whole month of May na napakaganda. Mahihiya tayo kapag naintindihan po natin ito. Amen po ba? Dalawang salita ho, bibigyan ko lang ng ilang mga definition. One is atonement, na sa Tagalog po ay pagbabayad sala. Atonement is the act of which sin is covered, cleansed, or paid for, making reconciliation between God and humanity possible. Makikita ho yung ilang mga references sa Bible. Ikalawang salita po is justification or pagbibigay katwiran. Justification is the legal declaration by God that a sinner is righteous through faith in Christ. Uulitin ko po, nahabag ang Diyos sa ating lahat dahil iba ang Panginoon kapag nag-express po siya ng kanyang pagmamahal. Meron po akong isang taong nakita sa isang article, si Joshua Slocum. Na-amaze ako sa kanyang achievement. Siya po ay naglayag ng mag-isa at inikot po niya ang buong mundo. Pakiclick po natin. Sabi po dyan, Sailing Alone Around the World is a sailing memoir by Joshua Slocum in 1900. Mag-isang inikot ang buong mundo. Gamit yung sailboat po niya. Pero ang simpleng reflection ko po habang binabasa ko yung autobiography ng taong to, pag uwi ka niya sa bahay, masaya siya.
Pag-uwi ko kaya niya sa bahay, wala na siyang problema. Wala namang masama sa mga gusto niyong lugar na puntahan. Sige, larga lang kayo. Hello sa mga magbi-beach, pwede na. Pwede nang magtampisaw. Pero yung ibang gusto mag-swimming, sabi ng anak, hanggang ngayon ang daddy ko, drawing pa rin. Magtatag-ulan na. Ang tanong ko, malibot nyo man ang lahat ng pinakamagagandang isla sa buong Pilipinas? El Nido. Oh, wow. Cotton mines ng Zambales. Oh, wow. Merong parang picture perfect na parang New Zealand. Ang pag-uwi nyo sa bahay, ang dadatnan nyo ay siya pa rin. Ang Diyos pa rin naman po ang siyang may hawak ng buhay po natin. Amen po ba? 3 mahalagang bagay lang ang gusto ko pong iwan sa inyo. When we say Christ's righteousness is the answer. Number 1, starts with Christ. It's a realization. Amen po ba? Everybody say starts with Christ. It's a realization po na lahat tayo, kung gusto nating maging maganda at maayos ang takbo ng buhay natin, huwag mong tignan ng galing ang sarili mo. Tignan mo ang Panginoon. Look at 1 Timothy 1:12-14. I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that He considered me faithful, appointing me to His service, even though I was a blasphemer. Ang nagsasalita po dito si Apostle Paul. Tingnan niyo po yung paano niya dinidescribe ang kanyang sarili. Even though I was once a blasphemer, a persecutor, a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. Verse 14, the grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Mga minamahal kong mga magulang, mga kapatid, maybe we have visitors po this morning. You're struggling sa buhay po ninyo. Tama kayo ng lugar na pinuntahan. Hindi po aksidente na kayo po ay nandito ngayong umaga, maging sa mga nanonood sa ating live stream. Amen po ba? May magandang plano ang Panginoon sa inyo. Umpisahan natin kay Jesus. Amen po ba? Pwede bang palakpakan muna ang Lord? Si Pablo po, napakamasalimuot ng buhay po niya. Pero nung siya po ay ma-encounter niya ang Lord sa road of Damascus, nagsimulang matransform ang buhay ni Pablo. Doon siya nagsimula. Isang miserableng Pablo, pero nag-umpisa kay Kristo na bago totally ang buhay po niya. Ang gandang story, amen po ba? Meron tayong mga nakikitang mga kapatiran po natin dito, yung kanilang testimony, talaga namang supernatural, kakaiba. Wala ho silang ibang ginawa. Nakita ang logo ng GIL, bumisita sa loob ng church, recognize, ngayon po, manggagawa na po natin sa ubasan ng Panginoon. Palakpakan naman natin ang Lord Jesus. Paul starts with Christ. He is strengthened because of Christ. Jesus considered him faithful, and Jesus appointed him to service. May nagtatanong sa mga kaibigan ko kasi hindi makapaniwala ang isang Alberto Musni na born again. Ela pumangot ang regalo kaya kayo. May born again kayo. Kabatch ko, nag-attend ng reunion, kita-kita, usapan. Ang laging tanong, paano ka binago? Kasi sila daw po, struggle sila paano magbago. Wala hong sikreto, simple lang. Tanggapin si Jesus sa buhay po natin at ang Diyos ng bahala. Amen po ba? Pakabantayan natin. Mahirap daw po bang maging mabuti? Tignan nyo nga ho yung katabi ho ninyo. Mahirap daw pong maging mabuti. Ba't kaya struggle na struggle sila doon? Pero sa isang banda, naintindihan ko eh. Ganon din naman ho tayo dati, di ba? Hello po, ang babait nyo pala, no? Ako lang. Ako lang pala ang struggle, no? Lahat tayo nag-struggle noon, nung wala pa tayo kay Jesus. Di ba may kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Yun ang desire mo eh. Yung mga pinsan ko talagang napaka-active dun sa isang grupo na sinasamahan po nila.
Kursilyo ba ita? Kursilyo ho, talagang pinapayak habang kumakain, talagang isipin mong nanay mo kung anong kinakain. Ipapaya ka pang krus. Kaulan me! Kaulan me! Kauli, minom. Hindi genuine. Pero yung ginawa ho ng Lord sa atin, praise God, hindi pwedeng i-fake. Amen po ba? Hindi pwedeng pekiin itong nangyayari sa atin. Dahil ito po'y genuine transformation because of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Sa Lord tayo lahat nagsimula. Na ang buhay natin na dating walang direksyon, binigyan ng Diyos ng tamang direksyon. Sa Lord lahat tayo nagsimula isang buhay na di alam kung anong magiging bukas. Pero ngayon, natutong magdepende sa ating Panginoon. Na dati ang buhay natin ay walang idea tayo kung saan tayo papunta, kung anong landas ang ating tatahakin. Masaya po ba kayo na kinatagpo tayo ng Diyos? Amen po ba? Satisfied na ho ba kayo sa pagpaparanas ng Panginoon sa atin? Kaya nga hindi ko malimutan yung kantang lumang-luma na nagsasabing, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Amen po ba? It's a beautiful song. Remember this simple formula in Genesis 1, verse 1. In the beginning, sagot. In the beginning, God. Amen po ba? Paki-flash nga. Sorry, hindi ko na ilagay sa slide. In the beginning, God. In the beginning of your life. Sagot, God. In the beginning of your career, God pa rin. In the beginning of your business, God pa rin. In the beginning of politics and government, God. In the beginning of church, God. In the beginning of your family, sa Kanya lahat nagsimula eh. Kaya maraming tao po, hindi nakikita yung natagpuan natin kasi mali ng umpisa. Salamat sa Diyos. Ang bait po ng Panginoon, ano? Pwede bang palakpakan muna natin ng Lord Jesus? Hallelujah. In Acts 7, tingnan niyo po yung buhay dati ni Pablo. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man is standing at the right hand of God. At this, they covered their ears, yelling at the top of their voices. They all rushed at him. Ito yung kung kailan ipe-persecute na si Stephen. Witness si Pablo nung time na hindi pa siya Pablo, Saul pa lang po siya. Seryoso siyang pumatay ng mga followers ni Jesus. At this, they covered their ears, yelling at the top of their voices. They all rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their clothes at the feet of a young man named Saul. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees, cried out, Lord, do not hold this sin against them. When we had said this, he fell asleep. Witness si Pablo kung paanong pinatay ang isang mananampalatayang tagasunod ni Jesus at nag-agree dun sa kamatayan po ng isang taong ito. In Acts chapter 8, verse 1 hanggang 3. And Saul was there, giving approval to his death. On that day, a great persecution broke out against the church at Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. Look at verse 3. Hindi pa po tapos si Pablo. But Saul began to destroy the church, going from house to house. He dragged off men and women and put them in prison. Pero i-fast forward po natin yung conversion ni Pablo at kung paano siya binigyan ng isang titulong the greatest of all the apostles. Tama yung kanyang pinag-umpisahan. Miserable man ang buhay po niya sa nakaraan, pero nag-umpisa siya kay Jesus. Amen po ba? Nakaka-relate po tayong lahat. Amen po ba?
Pwede ba palakpakan muna natin ang ating pong Panginoon? Makikita natin dito yung sobrang habag at biyaya po ng ating Diyos. Sabi dito, without Christ, there is no atonement, no payment for sin, no restored relationship with God. Hindi naman po, again, kalabisan kung sasabihin po natin tayo'y naging mabuti. Again, hindi dahil sa ating gawa, kundi sa habag at biyaya po ng ating Panginoon. Lahat ng kung anong meron po tayo, ito lahat ay dahil sa habag ng ating pong Diyos. Amen po ba? Ikalawa po na katotohanan, Christ give us His righteousness. Yung kanina po, start with Christ. It's about realization. Everyone say realization. Yung ikalawa po, na katotohanan is Christ give us His righteousness. Everybody say reliance. Wala naman tayong pagkukuhanan nito eh. Kanya lang ho. Ulitin ko ulit yung 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Dumating ako sa punto ng buhay ko na yung realization ko masyadong malalim. Alisin natin ng Diyos sa buhay natin. Kumusta po kayo? Alisin nyo ang Diyos sa inyong negosyo. Kumusta po kayo? Alisin nyo ang Diyos sa inyong relasyon bilang mag-asawa. Hello po. Kumusta po kayo? Alisin natin itong ginagawa natin ito every Sunday. Yung commitment, tuwang-tuwa po ako kaninang umaga, first service, 6:10, dumating ako 6:15, puno na ho ito. Ganun kauhaw ang mga mananampalataya ng GL San Fernando. Amen po ba? Tigilan mo itong ginagawa mo na to. Pag Sunday, maghanap ka ng birthday. Pag Sunday, mag-beach ka. Pero sasabihin ko po sa iyo, magiging miserable ang buhay po natin. Huwag nating alisin ang ugnayan natin sa Diyos. Amen po ba? Ito warning sa ating lahat dahil nandiyan ang Facebook, nandiyan ang YouTube. Maraming mga social media platform ang pinagkukuhanan ng maraming mga preaching messages. Mag-ingat po kayo. Dahil marami pong mga nagkalat na mga preachers na ang tinuturo ay sobrang magliligaw ng maraming mga mananampalataya, especially yung mga tao hindi pa po delivered sa mga gawa ng laman. Ang tinutukoy ko po yung mga preaching about the hyper grace. Paalala ko po sa inyo. May mga pastors na nagtuturo ngayon, kahit bumalik ka sa dating buhay mo, ligtas ka. Hindi ko kayang ituro yun. Dahil tayo po, alam natin ang standard po natin. Amen po ba? Nakadepende tayo sa klase ng buhay kabanalan na meron tayo araw-araw. Meron tayong accountability sa Diyos. Pero ituturo ko kay Brother Romy, pwede ka na bumalik sa dating buhay mo. Ligtas ka. Salamat sa grace ng Panginoon. Nasa Bible yung word na grace, pero yung masyado siyang na-abuse, hindi ho tama. Kaya panalangin ho natin, nawa, baguhin ng Diyos ang isipan ng napakaraming mga taong ito na dinaya ng kaaway. Anong sabi ng Romans 5:19? For just as through the obedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Tingnan niyo po itong dalawang aspeto na ito. Our condition and Christ gives us. Ito, mabilis lang. Condition, yung sin and guilt natin. Pero nang binigay ng Lord, forgiveness. Our condition, failure and weakness, ibinigay ng Lord, perfect obedience. Condition, condemnation, paghatol, pero binigay ng Diyos is justification. The fourth, the last, our filthy rags, tayo yung mga maruming basahan lang sa harapan po niya. Anong binigay ng Diyos sa atin? His robe of righteousness. Amen po ba?
Dinamtan tayo ng Diyos ng kanyang katwiran. Palakpakan naman po natin ng Panginoon. Sabi ni Martin Luther, let Christ's righteousness and grace, not yours, be your refuge. Magdepende tayo sa Panginoon. Yung bang mangunyapit tayo sa Kanya. Magpakatotoo tayo sa Diyos. Amen po ba? Pag Sunday po kasi, walang pwedeng humusga sa inyo, walang pwedeng humusga sa atin. Amen po ba? It is between you and the Lord. Pero ang pakiusap ko, magpakatotoo tayo sa Panginoon. Naalala ko nung kami ho ni Sister Tay, yung love story po namin, alam naman ni na Pastor Alex and Madam Lilian, guided po kami ng mga mentors natin. Kaya ho talagang salamat sa Lord. Naingatan po kami. Nung ako po yung nagpaalam kay Pastor Alex, nung time ho na yon dahil prayer partner ko na ho si Sister Tay, pero sa church hindi kami nag-uusap. Ni sabay umuwi, hindi kami sabay umuwi. Ganun kami kaingat. Pero nabigyan ako ng chance na pumunta sa bahay po ng Sister Tay, nagpaalam kay Pastor Alex. Sagot ni Pastor, binata, kadalaga siya. Mas maganda, disente sa bahay talaga. Oy, praise God po. Pagpunta ko sa bahay, ilang linggo, observe, siyempre, kwentuhan Sister Tay. Pinakain ako ng binan ko. Babae. Ang ulam, chop suey, tsaka tilapia. Ako naman, siyempre, kakain ka, niluto ng nanay ng pinagpe-pray mo. Excited ako. Hanggang sa napansin ko, ng ilang, siguro taon na ho yun, sabi ko, okay. Hanggang sa kinasalo kami ni Tay. At casual talk, sabi ko, Mami, naalala ko lang kako. Ba't baka ako nung lagi ako nagpupunta sa inyo, napansin ko lang, parang majority ka ako nang punta ko sa inyo, ang ulam, chop suey at tilapia. Sabi yun ni Sister Ray, akala ni nanay favorite mo. Sino may sabi favorite ko yun? Tinanong niyo ba ako? Sabi ni Sister Tay, ba't di ka nagsabi? Sana sinabi mo na hindi ka ba na maiya? Ikaw pumoporma pa lang, Brother William, magre-reklamo ka na. Kahit ayaw mo, lunukin, tulak mo na lang. Para good shot ka sa biyenan mo. What's the point? Minsan, ang hirap nating magpakatotoo sa Diyos Aminin mo na lang na mahina ka, kailangan mo siya. Amen po ba? Aminin mo na lang na hindi mo kaya siya lang, wala nang iba. Amen po ba? Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Ito po'y isang katotohanan ng alam ko pong ipinaparanas ng Lord sa atin. Matutuho tayong dumepende sa isang Diyos na alam nating napakabuti. The third po, and the last, before tayo manalangin, let it transform how you live. It's about our resolution. Desire ho nating mabago, desire ho nating matransform ang buhay po natin. Maganda po ito. Maalagaan yung buhay natin, magbago pa tayo sa ikabubuti natin lalo. Kung tatay ka, i-desire mong magbago ka pa lalo. Amen? Sabi dito, Christ's righteousness isn't just a position, it becomes a power in your life. Ito yung maging motivation natin every day. Ephesians 4, verse 22. You were taught with regard to the former way of life, to put off your old self. Everybody say, old self. Which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds. Verse 24. And to put on. Everybody say, put on the new self. Created to be like God in true righteousness and holiness. Kung tayo'y binago na ng Panginoon, huwag nyo nang i-resurrect yung mga lumang... May kausap po ba ako this morning? Yung laman ng bibig mo, baguhin mo na. Kung 10 years ka ng Christian, hanggang nagmumura ka pa, you pray. 10 years ka na, ultimong pagmumura, hindi yung ma-overcome, i-desire mo yun sa Panginoon. Lord, baguhin mo itong bibig na to. Mga anak nyo, kung murahin nyo, wagas. Mga nanay. Amen po ba?
Mga tatay, pag mainit ang ulo, hinay-hinay. Hello? Ano sabi ho dito? To be made new in the attitude of your minds and to put on the new self. Christ's righteousness doesn't just change your status, it changes your life. Amen po ba? Amen po ba? Nasaan yung kamay ng mga tatay? I-desire nating magbago pa tayo lalo sa ikabubuti natin. Amen po ba? Sa ikagaganda ng ating pamilya, reta pong manampaling yan, tuknangan nyo na yan. Amen. Yung mga namboboxing at nagbibigay ng black eye, oh, hallelujah. Mga nanay, mag-reflect din pag may time, ha? Opo, hindi naman laging kayo ang tama. Minsan kami rin. Amen po ba, mga nanay? Mga nanay. Paalala ko sa mga mag-asawa, kapag ang asawa yung nagda-drive ng sasakyan, huwag niyong bugbugin ng kung ano-anong mga negatibong salita. Please lang. Kung ayaw niyong maging Michael Schumacher ang asawa niyo sa daan. You know Michael Schumacher, F1 racer po kasi pag nag-init ulo niyan dahil sa mga magbayo, habang nagda-drive? Oh, come on. Lalo na pag nakamotor kayo, naka-backride ka, tapos binubulungan mo ng sumasan mo, ay talaga ng pangyananak yun lang. Humanda ka po, pasulapo na kayong expressway. Magbago ho tayo sa lalong ikakabuti ng ating pamilya. Sarap yata na ang pamilya ho natin ay nag-grow sa mga bagay na alam nating ikabubuti ho natin. Sa mga KKBs, nasan yung mga young people? Ala. Mga young people, mga KKB, magbago ho tayo lalo sa ikakaayos ng atin pong sambayanan. Magparamdam naman kayo na meron palang tao sa bahay. Kasi po, taking kakapyalo mo, maka-headset ka. Ang nanay mo, tawag ng tawag, hindi mo marinig, naka-headset ka pala. Sorry po, kabastusan po kasi yun. Lalo nakatabi mo nanay mo, nasa restaurant kayo, naka-headset ka, kakain kayo sa mga resto, lahat kayo naka-cellphone. Pwede ba pagkakain sa restaurant walang cellphone? Amen po ba? Mga anak, isama nyo sa pangarap nyo ang mga magulang nyo. Nawa kayo pinag-aral, pinagtapos, huwag uuwi ang mga babaeng may pakuwan sa tiyan. Ipagdala nyo ang magulang nyo, diploma, huwag apo. Amen. Ang ganda yata nung uuwi ka sa bahay, may job, may trabaho ka, no? Yung first fruit mo, binigay mo yung para sa Lord, syempre. Tapos sa harap ka sa nanay mo, ma, ito po yung sahod ko. Biglang nanginig ang nanay mo, kakaldano ko, agilalangan. Binilang ng nanay, 50,000? Kakulangan din. Sabi nung anak, pang grocery mo lang yan na, praise God! Gandang anak niyan, pahiramin niyo ako. Tapos sasabihin ng anak, Mami, may privilege kami sa Marriott Hotel sa Clark. Oh, good for 2, kayong dalawa ni Mami tsaka ni Daddy. Check-in ko kayo. All expenses paid, 2 days. Akong bahala, harin ko kayo, so day ko. It's a prank. Maninapya pala. Hindi, seryoso po ako. Amen po ba mga young people? Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Righteousness doesn't change us or doesn't change your status. It changes your life. I-maintain po natin ito at magbibigay tayo ng lugod sa puso ng atin pong Panginoon. 2 Corinthians 5, 16, 17, last verse before we pray. So from now on, we regard no one from a worldly point of view.
Though we once regard Christ in this way, we do so no longer. In verse 17, therefore, pakibasa nga ho ito, favorite verse ko to. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, and the new has come. Sabi nung iba, mahirap daw magbago, hindi sa mga GIL San Fernando people. Dahil alam natin ang formula, tanging sa Diyos lang, at wala ng iba. Amen po ba? Let's give the best clap offering for the Lord Jesus. Pwede hong tumayo lang ho tayong lahat. And as I end po, allow me to share itong ilang mga reflections ko po habang ginagawa ko po itong outline natin. Sabi ko nga kanina, maraming nagsasabi, nagtatanong, mahirap ba daw maging Kristiyano? Mahirap daw bang i-maintain kasi high standard eh. Di ho ba? Pero makikita nyo po, tayong lahat pagpasok sa church, wala namang nagbigay ng listahan sa'yo na o bawal ang mga ganito sa church. Hindi po eh. Along the way, habang nakakarinig tayo ng message ng Lord, nabago tayo. Kaya lang naman tayo nahihirapan minsan kasi ang hanap pa rin ng ating laman ay yung bagay na makamundo. Ayaw nating kumawala. Salamat sa Diyos, binihisan tayo ng kanyang katwiran. Amen po ba? Hindi ko malimutan itong experience ko po na to. The last time po dumalaw ang mga pastors po natin sa Region 3 with our regional director po, Pastor Angel, sa Santo Tomas dahil meron pong POR. Dun po sa POR, ginawa sa Santo Tomas, then ang next stop namin, pupunta ng Masantol, ng Apalit kasi nagbe-benchmark po eh. Nung naka-ready na ako, nakalabas na yung sakyan, lahat kami ready na ako yung magiging guide kasi. May lumabas sa cluster panel ng sasakyan ko ho. Ito ho sa mga driver. Aware ho ba kayo dito? That says check engine. Doon wala yung makabit check engine, yan yung logo, tandaan nyo po yan. Sa mga nagda-drive, kapag may ganito ang sasakyan nyo, manalangin ka na. Ako ho, kakakuha lang dahil second hand, lumabas yung check engine. Ang lamig nung sasakyan, pinagpapawisan ho ako. Sabi ko kay Brother Rodel, siya yung nagme-maintain sa sasakyan, sabi ko, Brother Rodel, nag-check engine yung sasakyan ko. Sabi niya, Pastor, i-rev mo kung uusok. Sabi ko, praise God, walang usok. Pastor, itakbo niyo po. Sigurado ka? Opo, itakbo nyo. Tinakbo ko, arangkada. Pastor, wala bang palya? Walang palya, bro. Ano pa yung pwedeng tignan? Sabi niya, Pastor, i-check nyo po kung wala hong overheat, hindi tumataas ang temperature. Sabi ko, normal. Sabi niya, sige, Pastor, magmasantol ka na. Sabi ko, sigurado ka. Sige na, Pastor, magmasantol ka. Alam ko na yan, kung saan yan. The day after po ng visit na yan, natapos yung Masantol na palit, pina-check ko sa kanya, ginamitan ng scanner. Ganun pala yung mga computerized na sakyan eh. Sanay lang ko sa karburador dati. Iniscan. Ang trouble, ang liit lang. Fuel filter, may moisture. Pero yung kaba ko nung nagdadrive, sagad hanggang langit dahil merong nakailaw sa cluster panel ko. Alam nyo, dinala ko ng Lord sa simpleng reflection ko na wala ho ba kayang nakailaw sa mga spiritual panel ho natin? Maybe nakapag-commit tayo ng mga bagay na alam natin hindi tama. Ipadaan natin sa spiritual scanner ng Panginoon. Ilapit natin ang buhay natin sa Diyos ngayong umaga. Amen po ba? Pwede ba natin itas lang ating mga kamay and sing this wonderful song? Hallelujah! Come on, church, sing from your heart. Karapat-dapat sa kabanalan mo. Oh, hallelujah! Come on, sing! Oh, Jesus! Hallelujah! Lumalapit kami sa'yo. Panginoon, linisin mo bawat puso namin. Sa kabanalan mo. Maging yung mga nasa overflow room. Biyaya ka
ngayong umagang ito. Just sing the verse 1. Come and just sing from your heart. Siyasatin mo, Jesus. Ang puso ko Sa kasalanang nagawa. laban sa'yo. Oh, Jesus, nagtatapat. Sumasamo. Dumudulog sa harap ng banal mong trono. Everybody sing from your heart. Hallelujah. Di man karapat-dapat. Sa kabanalan mo, Oh, Jesus. biyayang nawa, kapatawaran Hallelujah. Ay nakamtan ko. Let the congregation sing. Just allow the Spirit. Come on, just allow the Spirit. Tignan mo ang bawat puso namin ngayong umagang ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa mahinang tinig, sabihin natin sa Panginoon ang bawat nilalaman ng ating mga puso. Di man karapat-dapat. Oh, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We thank you for your word. We thank you for your message. Palakpakan po natin at pasalamatan ng ating Panginoon for those wonderful reminders. Pakibaba muna po natin ang ating mga kamay before we release the prayer for pastoral blessings, benedictions. Maraming katotohanan po sa banal na kasulatan. Marami doon alam na natin eh. Pero minsan-minsan, pinalalabo ng kaaway, nagiging foggy ang ating kaisipan. But when we begin to hear the Rhema word of God, anointed by the Spirit, kinukwiken ng Holy Spirit sa atin at napapaalalahanan po tayo. At hindi mo alam ba, nalilihis pala ako And it's an act of God's mercy na patuloy tayong dinadala ng Panginoon sa path of righteousness. That is the work of the Holy Spirit, and that is the mercy of our great shepherd. Sabi ng Psalm 23, one of the characteristic of the great shepherd, he leads me into the paths of righteousness for His name's sake. So ito pong buong buwan ng May, yun yung naging focus. Christ's righteousness is the answer. At como may election, redeeming the nation, but the context of that is bago mabago ang isang buong bansa, it starts sa mga mamamayan, individual. Mahirap mong sasabihin, ay, mga politiko na yan. Ganyan yan eh, mga korap yan. Pero ikaw mismo pala korap. Isa ka sa pumipila sa mga politiko, hingin mo to, sasabihin mo, boboto mo, pipila ka uli rito. Hindi lang minsan politiko eh. Pati minsan mismong mamamayan. Kaya walang karapatan kayo mga prinde, magsimula sa'yo. Righteousness is first personal before it becomes a societal kind of quality. So, bilang mananampalataya po ng ating Panginoong Jesucristo, yung salitang righteousness, mahalaga yan sa Biblia. May mga tao ngayon, ang kabaligtaran ng ginagawa. Ang kabaligtaran po ng righteousness ay wickedness. Sa iba, parang ginagawang normal na lang yung bagay na dapat kasuklaman.
Nakikita sa mga artista, ay, uso na yung nagli-live-in. Hindi na, no more feeling of shame. They no longer call it sin. They just call it problem. They change the vocabulary. Pag hindi tayo nagmasid, kasi nasa mundo pa tayo eh. Pipilitin kang hilahin sa mga maling daan ng buhay. At akala mo, path of righteousness pa ang yung sinusunod. Hindi. You are on happiness quest instead of godliness quest. Kaninang first service na banggit ko, ang isang tactic ng kaaway, we've got to learn how to increase our discernment. Ang paborito po ng diablo, hindi halata eh. So ititrick ka niya. That's what the devil did to Adam, to Eve. He will trick your thoughts. He will tickle your senses. And he will titillate your emotions and your carnal desires. Talaga ba sinabi ng Diyos na hindi nyo kakainin itong bunga ng pagkaalam o itong lahat ng mga puno, mga bunga dito sa Hardin ng Eden? Hindi naman, sabi ni Eve, lahat pwedeng kainin except for the fruit of the knowledge of good and evil. So half-truths ang diablo. Uunti-untiin ka niya. Hanggang sa ginagamit mo na yung carnal realization mo, iha-highlight niya yung pleasure, and he will make people feel that forget about the consequences. Just enjoy the moment. Hanggang nahahalina na ang tao sa mga maling daan, maling relasyon, maling damdamin, maling bisyo, maling gawi. And he thinks it's just okay. Hanggang palayo ng palayo sa Diyos, and one thing leads to another. That is the work of the devil. He tricks, he tickles, and then he titillates. So, anong resulta? Yung iba hindi lang shallow, kundi sinful na ang buhay. Kanina nabanggit ko, mag-obserba tayo, namumolde ng spirito ng kamunduhan ang mga tao to become thrill seekers instead of truth seeker. Emotional stimulation of what will make me happy. Kaya pumapasok sila sa tinatawag na dopamine addiction. Things that will make them immediately happy regardless of morality. Pero dito sa mensaheng ating narinig, napakaganda. Righteousness starts with God. You cannot self-originate it. Righteousness is first a person, and His name is Jesus Christ. Righteousness, before it's an action, it's first, now secondly, a position. Meron kang right standing with God. So, starts with God. Realize, hindi ko kayang baguhin ang buhay ko. I need Jesus. I need to have a right relationship with God. People can be religious without being righteous. But for you to be saved, you don't have to just be religious. Kahit labas-masok ka sa mga fellowship, sa mga simbahan, pero hindi nababago yung buhay, nagdadaan ka pa rin sa maling daan. And the Bible calls this the principle of the path. You cannot expect to end in the correct destination if you're treading on the wrong path. Kung ano yung dinadaanan mo, tiyak, merong uuwi ang destinasyon yan. So kung gusto mong mauwi ang buhay mo sa tamang destinasyon, tingnan mo ano ang dinadaanan mo. Path of righteousness pa ba to? O am I on happiness quest? I'm no longer on the truth quest. Kundi ko makakatrill sa emotion ko. Pagka hindi tayo nagbantay, including the kind of entertainment that you have, many entertainment today can present sin as something very interesting and very entertaining. Kaya yung iba, okay na sa kanila ang kalaswaan. Papalit-palit ng kapareha at kinakasama. And they don't call it shameful. Hindi, ginagawa yun ng iba eh. So they fell into that trap of the devil. Sabi ng diablo, forget about the consequence. Never mind the consequence. Just enjoy the moment. That is a lie of the devil. Pero salamat, mahabagin ng Diyos.
God will give people a chance. So, start with God. Ano yung ikalawa ko? Righteousness is given by the Lord. So, realization, and then, reliance. Matuto tayong mag-rely sa ating Panginoon. Manangan tayo sa Kanya. And then, Christ's righteousness transforms how we live. If you notice, it's actually a very good progression. Did you notice that? It starts with God. So righteousness is first a person. His name is Jesus Christ. And then, He gives us righteousness when you are in the right position. Pag nagkaroon ka ng tamang kaugnayan sa ating Panginoon. And then Christ's righteousness transforms how we live. Meron kang resolution. Mag-commit ka rin, mabuhay ng tama. So, I appreciate the balanced teaching. Person, position, and then practice. I-check mo rin. Kumusta ang aking practice? Nabanggit kanina ni Pastor Albert, mag-ingat po tayo dahil hindi lahat ng mangangaral ngayon otomatikong tama. Check their doctrine. May nagtuturo ngayon, mabiyaya ang Diyos. Kaya ayos lang kahit magpatuloy ka sa iyong dating buhay. Total, mabiyaya siya. That is not what the Bible says. Example, Jude 4. Magandang matimo po ito sa puso ng mga ayaw nilang magbaka sakali sa kanilang kaligtasan. Dahil, minsan ka lang mabuhay. Tsakin mo ang dinadaanan mo. Jude 4, please. Just to reinforce something. Jude 4. Is it there? Jude 4, please. Okay. One chapter lang yan yung Jude. So, I say this because some ungodly people have wormed their way into your churches. So, may nakapasok, even during the time of the apostles, may nakapasok ng mga false doctrine sa mga church, saying that God's marvelous grace allows us to live immoral lives. Na okay lang na magpatuloy kayo sa inyong buhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, total, mabiyaya ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, that's a demonic doctrine. And it's now called hyper grace or extreme grace. It's not even biblical grace. Ang diablo, kung di kanya kayang ihulog sa isang kanal, ihuhulog kanya sa isang kanal. Ang isang kanal, kaya mong iligtas ang sarili mo. Kaya ang ganda ng ABP kanina, di ba? Kahit na anong gawin mo, not good enough, not good enough. You cannot save yourself. Realize, I need Christ in my life. I need Jesus in my life. Kaso yung iba, when they came to know Christ, they did not grow. So, total, mabiyaya ang Diyos. Kahit na tuloy ang aking pagsisinungaling, kahit tuloy itong aking hindi magandang ugali, kahit tuloy itong aking immoralidad at kalaswaan, ayos lang, hindi ayos yan. God's grace is not a license for us to continue sinning. God's grace empowers us to overcome sin because we cannot make it by our own strength. We need God's grace. Hallelujah! That is the interpretation of God's grace. Again, nobody who claims, sabi, tuloy lang natin, Jude 1:4, please. Anong mangyayari pag nagpatuloy sila ng ganun? The condemnation of such people was recorded long ago. For they have denied our only Master and Lord, Jesus Christ. The Lord Jesus Christ Himself said in Matthew 7:21, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Only those who do the will of my Father." The problem of the world today is they just want to feel good. There's something better than that. Be good. And then, you will eventually feel good. Kasi sa mundo ganun If it feels good, do it. Teka muna, yung feel good mo na yan, tama ba yan sa harap ng Diyos? O gusto mo lang ikaw ang masatisfy, pero hindi na tama sa harap ng Diyos ang ginagawa mo? So kapag nagkaroon ka ng ganung realization, I need Jesus, and I need to have a relationship with the Lord, mawawala ang kayabangan, matututo kang magpakumbaba sa Diyos. Mahahabag ang Panginoon, bibigyan kanya ng lakas,
You'll not be perfect, pero makikita mo natatransform ang buhay mo. Kapareho nung naikwento ni, natatawa tayo, no? Yung karinderya daw nila, nagsisinungaling, na lagi daw bago ang luto. Pangatlong init. Para lang hindi sila nagsasabi ng totoo. Yung bang ganun, yung nakukonvict ka na. At sinisikap mo nang iwasan yun kasi He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Ayoko na ng maling daan. Nais ko yung tamang daan na maghahatid sa akin ng kaligtasan at magdadala ng pagpapala at pabor ng Diyos sa buhay ko. Purihin ang Panginoon. And we need to be growing into that more and more. And it's called discipleship. Yung mga Kristiyanong litaw-lubog, mahirapang mag-grow yun. You've got to learn how to stabilize your Christian faith. Hindi yung sala sa init, sala sa lamig. God called us to have faith in Him, but He also wants us to be faithful to Him. Manatili tayo sa Panginoon, sa Kanyang salita, doon magpapatuloy mag-transform ang buhay mo. Last verse before I release pastoral blessing. Matthew 11:28. I was meditating one time. Bakit may mga mananampalataya sa matagal ng panahon, hindi masyadong natatransform ang buhay. Pero may iba, talagang kitang-kita mo, nag-grow. And this is the reason. Verse 28 is a wonderful promise, okay? Napapagal ka sa buhay, nabibigit ang lubha, lapit ka sa akin, Jesus said, and I will give you rest. So, there's something that is better than living stressed. It's called living blessed. And that can happen when you have rest in your heart. Pero ang isang taong hindi tama ang relasyon sa Diyos, naku, manood ka na ng lahat ng series ng Netflix at kung ano-ano pa, hindi ka pa rin magiging mapayapa sa puso mo. Kahit uminom ka pa ng sleeping pills. You've got to make sure that nakikipag-ayos kang lagi sa Panginoon. So, I'll give you rest. That's a promise. But you forget verse 29. What is verse 29? Many Christians forget verse 29. Everybody, take my yoke upon you. Let me teach you. Magpaturo ka paano mabuhay. Because I am humble and gentle at heart. And you will find what? Rest for your soul. There are some people, they just want catharsis, yung emotional release. Umiyak, pero hindi na bago. Kapag ito magkatarsis, dapat mayroon kang metamorphosis. Metamorphosis is the Greek word for transformation. How can you have metamorphosis? Verse 29. After coming to Jesus, learn from Jesus. Let Him teach you how to live. Huwag yung artistang sinusunod mo. I'm sorry, but I will not allow myself to be entertained by people who live shallow lives. Paano maayos ang buhay mo? Sila mismo ang gulo ng buhay. Hindi naman lahat. Ang sundin mo si Kristo. He will bless your married life. He will bless you with a future life partner if you're still single. He will bless your profession. To the women here, please live decently. Don't present yourself as cheap. You are a daughter of God already. Sa mga kalalakihan, please be a gentleman. Huwag mong gamitin ang iyong itsura sa pangloloko sa mga kababaihan. Be a gentleman. Be a person of dignity. Yun yung nababago. He leads me into the paths of righteousness for His name's sake. Purihin ang Panginoon. How can that happen? It does not happen all at once, but as you follow Christ, He changes us from glory to glory, from faith to faith. Kung okay sa iba yung live-in, sa Biblia hindi po yun okay. Ang tawag doon, immoralidad. You don't respect your girlfriend. Ginagawa mo siyang parang prostitute. Wait until the day of your wedding. If you're already married, keep your fidelity. If you're single, keep your virginity until the day of your wedding. Kung ngayon pa lang hindi ka marespeto ng isang nagsasabing mahal ka, pag may asawa na kayo, hindi ka niyan irerespeto. So kapag tayo ay nagpabago na sa Panginoon ang paraan ng ating pag-iisip,
makikita natin, masarap magsikap, mabuhay, na ang daang dinadaanan mo, hindi na daan ng kalikuan, kundi daan ng katwiran kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Lift your hands to Jesus, please. Maging kayo po na nasa overflow spaces. Ang daming paalala kanina sa mga anak, sa mga tatay, sa mga nanay. Magandang planuhin yun. Pero mahirap gawin yun pag hindi nakapasakop ang buhay natin kay Kristo. Believe me, even if you are already a Christian, there will still be struggle. There will still be temptations. The devil will still try to pull you towards unrighteousness and wickedness. Pero hindi ka na mag-isa. Si Kristo'y nasa iyo. Bibigyan kanya ng lakas, ng kanyang biyaya. At kung ikay natutumba, itatayo ka niya. You just keep coming to Christ, keep learning from Christ, and keep living for Christ because His righteousness is the answer. Your hands are lifted to Jesus. Nakikita ng Diyos ang iyong mga struggles. Nakikita ng Panginoon ang iyong mga problema. At minsan dinadaan-daan mo na lang sa paglilibang. Pero ang solusyon hindi libangan, basta-basta, kundi lumapit ka sa Panginoon. Pagpapasakop at pagtitiwala sa Diyos. Be a truth seeker, not just a thrill seeker. A God seeker, not just a self-seeker. Mahahabag ang Diyos, bibigyan kanya ng lakas. Pupunuin kanya ng kapayapaan kailanman hindi mabibigay ng mundo. Bibigyan kanya ng assurance that all will still be well. And you will feel the blessing and the favor of God in your life. Nakataas ang kamay natin, awitin natin muli yung koro bilang isang panalangin galing sa ating puso. Lumalapit. Lumalapit. Di man karapat-dapat Sa kabanalan mo, Thank you, Lord. biyaya nawa Kabasang kalaban, biyaya sa'yo. Ay nakamtan ko. Sit up part again, lumalapit. Hallelujah. Lumalapit. Di man karapat-dapat. Sa kabanalan mo, Yes, Lord Jesus. Biyaya, kahawakan, kapatawaran sa'yo. ay nakamtan ko, o aking Jesus. Nakataas ang ating mga kamay sa presensya ng Panginoon. Would you follow this prayer of committal that you will live a surrendered life, a life that is surrendered to Christ every single day. At pagka pinakita mo sa Diyos ang hanap mo ay ang kanyang katotohanan, more enlightenment instead of more entertainment lang. Still have entertainment, but be discerning and be selective. At makikita mo pag nakikita ng Diyos yun, gagabayan kanya. At ang katotohanan niya ang magpapalaya sa iyo. He's given us the Holy Spirit. The Holy Spirit is called the Spirit of Truth. He's given us His Word. Your Word, O Lord, is truth. John 17:17. At mismong si Kristo kapag nasa iyo, tuturo ang kanya ng katotohanan mula sa falsehood, mula sa deceptions. So you will overcome the trickery of the enemy. You will overcome the tickling of your senses coming from the devil. You will overcome the work of the devil just to titillate your emotions and desires. You will begin to resist. And you will begin to overcome by the grace of God. But it starts by saying, I need you in my life, Lord, and I cannot make it apart from you. At makikita mo ang kanyang biyaya sa iyo. Sa mga nagsasabi, Pastor, ako po'y nagkulang, kaya pa ba ako niyang patawarin? You'll be amazed to know that the God that we serve, hindi ka pareho ng diablo. Ang diablo, sasabihin niya sa iyo, just enjoy the moment, never mind the consequence. Kapag nagkasala ka, iha-highlight niya ang condemnation, hindi ka na pwedeng patawarin ng Diyos, iko-condemn ka niya. Ang Lord Jesus, iba. Sasabihin niya sa iyo ang katotohanan, anak, mapapahamak ka kapag dumako ka dyan. At minsan matigas ang ulo natin, kapag bumagsak ka, salamat sa Panginoong Yesus. Hindi ka niya i-condemn. Sasabihin niya, mahal pa rin kita anak. Gusto ko bumangon ka. Gusto kong ikaw ay magpatuloy sa katotohanan. Let's trust our lives to Jesus. Amen?
Sumunod tayo sa prayer, sabihin natin, Lord Jesus Christ, kayo po ang tunay na mangingibig Kayo po ang tunay ng aking kaluluwa, ng aking buhay. Kayo po ang katotohanan, ang daan, ang buhay. Kayo ang katwiran. Kayo ang katwiran. Hindi ko kayang babaguhin ang aking sarili sa magitan ng sarili kong lakas. Subalit sa magitan mo, Panginoong Yesus, nababago po ang buhay ko. I declare, my life is yours. My future is yours. I am yours, Lord. Isinusuko ko sa iyo, maging ang aking mga suliranin, mga takot, mga pagdududa. Salamat sa iyong pag-ibig. Nais mo kong mabuhay, Panginoon, sa katotohanan, sa katwiran. Lumakad ako sa tamang daan. Akhayin mo ko, Panginoon. Lord, any compromises in my life, any deceptions of the enemy, wasakin mong lahat ito, Panginoon. Nais kong mabuhay para sa iyong kaluguran, para sa iyong kalwalatian, sapagat ito'y nararapat. You deserve it. It is for my good, and it is for your glory. I declare, Jesus is my righteousness. Jesus is my Lord and Savior. Jesus is my shepherd. Jesus is my miracle worker. Jesus is my peace. Jesus is my everything. I thank you, Lord. I am victorious. I am a child of God. Jesus is my Lord. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Sino man po, Diyos, ang nagdako ngayong araw na ito na nangangailangan ng hipon ng iyong revival touch, release the anointing of revival, the anointing of joy. Lord God, mawasak ang any spirit of depression, spirito ng matinding kalungkutan, spirito ng kawalang katiyakan, spirito ng mga kabigatan. We rebuke you in the name of Jesus. Oh, sickness and disease, and all the lies and the works of the devil, the trickeries of the devil, you are defeated in the name of Jesus. I rebuke you. We cast you out in Jesus' name. You need to learn how to fight the good fight of faith, people of God. Use the word of God. Sa pangalan ni Jesus, any demonic habits, we rebuke you in the name of Jesus. Any spirits of unrighteousness and wickedness, negative thoughts, wicked thoughts, we cast you out in Jesus' name. Receive your deliverance, receive your healing, receive your revival, receive the victory in Jesus' name. Well, come on, give the Lord a mighty hand of praise. Lumalapit. He will not condemn you. Hallelujah. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo. Ay nakamtan ko, o aking lumalapit, yes Lord. Oh, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Thank you, Lord Jesus. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko. Nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Take time to worship the Lord. Linger in His presence. Child of God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. We worship you, worship you. Abakatalaya saradayandeya. Ikataria laberemianda sayaraman. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sense the delivering power of the Spirit. Sense the anointing of joy and peace. Oh,
that the true source of righteousness is Jesus Himself. Maturuan po kami at magsanay kami to walk very closely with you, Lord, to develop our intimacy with Christ, to be a true and dedicated follower of Jesus Christ. Thank you, Lord, for leading us into the path of righteousness, sapagkat ang daan ng katwiran ay daan, Panginoon, sa iyong green pasture. Doon mo kami dadalhin sa malabong pastulan. Hindi tuyot ang aming buhay, magiging sariwa ang buhay namin sa pagsunod namin sa daan ng iyong katwiran. Salamat po sa pangalan ni Jesus. God's people claim God's forgiveness and blessings. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord! Hallelujah! Sunday, of course, is a reinforcement of God's truth. Pero yung araw-araw po, wag natin kakalimutan, ilalaban mo ang iyong pagbubulay ng salita ng Diyos. Don't be like other Christians who just want banquets, but they're not interested in studying their Bible. My last word, naalala ko ang isang iginagalang na Bible teacher, international Bible teacher, si Derek Prince. Ang sabi niya, truth, which is very, very important kasi yun ang magiging pundasyon mo sa buhay. Mahirap mabuhay sa kasinungalingan eh. Ang tao nagsisinungaling, mahuhuli ka rin. At makikita mo, wala nang maniniwala sa iyo. Live in truth. Sabi niya, truth is not achieved cheaply. It is obtained by much time spent in prayer and in Bible study. It does not come from the cheap imitation and entertainment offered by our secular culture. It is a lifetime commitment. Yung kanyang minemorize ko talaga kasi napakaganda. Yung mga tang inuubos lang ang buhay para punan yung vacuum nila ng aliwan. Maya, hindi ka na malungkot. So you want another thrill, and your life becomes emptier and emptier. Have entertainment, fine. But please be discerning. Be selective. Filter it with the truths of God's Word. Be a truth seeker. But truth is not obtained cheaply. Hindi naman basta-basta makukuha mo yun. It is obtained by having enough time to pray and read His Scripture. Ang Biblia ho, ang salita ng Diyos, sabi ng Book of Psalm, it's like gold. Paano mong makikita ang gold? Humukay ka. Yung mga mumurahin, madaling makita eh. Pero yung ginto, hahanapin mo yan, huhukay ka. Ganyan ang salita ng Diyos. So, kung kaya mong mag-Netflix, 3 hours, 4 hours, hindi mo mabasa ang Biblia, magiging shallow ang buhay mo. Spend time with the Word of God and then pray. And then ask the Holy Spirit. He is called the Spirit of Truth. He will guide you into all truth. Tapos lalakas ang discernment mo. Pag nag-decide ka sa business, merong wisdom. Nag-decide ka sa relationship, may wisdom. Mag-decide ka sa pagpapamilya, may wisdom. Anong resulta? Magtatagumpay ka sa buhay. Purihin ang Panginoon. Everybody say, truth seeker. God seeker. One more clap of praise to Jesus, please. Lift up your hands before the Lord. Lord God, lahat ng mga prayer requests sa prayer request box na ito, maraming salamat. Alam namin, together with all of the petitions from the hearts of your people, kanina pa man ay hinipo na ng iyong kapangyarihan. Salamat, O Diyos, sapagkat laging may Diyos na nagsasabing ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa mga matutuwid. Ang kanilang panalangin ay lagi niyang dinirinig. Ipadama mo sa puso ng bawat isa, you have answered their earnest prayers, Lord. Your heart was touched by your people. At salamat sa anointing of revival na aming naranasan sa service na ito, aming Diyos. Salamat din po ng marami sapagkat mayroong kang pinasimulang bagay sa amin, uhaw sa pamumuhay sa katwiran. Your hands are lifted for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you, cause His face to shine upon you, be gracious to you, and give you His peace. The Lord bless you indeed and keep enlarging
your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all, now and forever. All will say, Amen and Amen. God bless everybody. To God be the glory. See you next week. God bless po.